Good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is September 29, 2023, around 3 o'clock and 16 minutes po sa lugar ko. I want to share about if we are under the law, and of course, not under the law, but we are under by the grace of God. Basahin ko po. Entangled again with the yoke of bondage. Pinalaya na tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya niyo at huwag na kayong magpaaliping muli. Ano ba po ang ibig sabihin ng paaliping muli? Alipin sa kasalanan po. Or alipin sa utos na yun nga, kailangan sundin yung 10 utos para maligtas. Dahil ngayon ay binigyan tayo ng bagong pamaraan para po maligtas. Ito po ay katotohanan. Dahil wala pong perfect na makasunod sa 10 utos. Share ko po ang tungkol po sa ating kalayaan. Tayo po ay malaya na. Pinalaya na po tayo ni Jesus Christ. Pinalaya tayo ni Jesus Christ sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya niyo at huwag na kayong magpaliping muli. Pagpalipin sa kasalanan, huwag nang gumawa ng kasalanan. At syempre yung doon sa 10 utos. Wala pong perfect na makasunod sa 10 utos. Kaya po, the Father sent His Son so that ma-save ang ating nakasalanan dahil sa Kanya. Para po malinis. Para po yung totoong linis po. Dahil kung tayo po, kung sundin po natin yung 10 utos, sa 10 utos na yan, may isa tayong hindi masunod, ay hindi pa rin maligtas, magkakasala pa rin. Kailangan yung 10 utos na yan ay masunod po natin. At dahil ito po sa pangunawa ko, nakikita ng Ama na walang makasunod sa 10 utos perfectly,
Kaya nagpadala siya ng taong walang kasalanan para magtubos sa ating mga kasalanan. Yan po yung naunawaan ko. Kaya po, sa pamagitan ni Jesus Christ, pag tayo po ay sumampalataya sa Kanya, tayo po ay maligtas. Yan lang po, faith. Panampalataya sa Kanya, true faith. Kaya tayo ay binigyan ng biyaya. Awa at biyaya. Awa dahil naawa sa atin ang Diyos, diba? Diba, mababasa natin sa dito po sa John chapter 3 verse 16. Diba, tayo ay naligtas sa pamagitan ng biyaya at awa. Di po ba? Biyaya sa gift. Binigyan tayo ng gift. Si Jesus Christ, yung pinakamamahal niyang anak. Dahil naaawa sa atin ang Ama. So basahin po natin ang John chapter 3 verse 16. Sabi po dito, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanglibutan. Di po ba? Awa dahil may pagmamahal siya, dahil mahal niya tayo, naawa siya. Kaya yan, binigyan tayo ng tagapagtubos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan tayo sumampalataya dito sa kanyang pinakamamahal na anak. Dahil kung hindi po natin yan paniwalaan ang sinabi na yan, magiging walang kabuluhan po yung mga sinasabi-sabi natin na naniniwala tayo na may Diyos. Ngunit ini-ignore naman natin ang kanyang pinakamamahal na anak na ibinigay sa atin para tagatubos ng ating mga kasalanan. Amazing nga itong istorya na to itong sa John verse 3:16. Imagine, ulitin ko po, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak. Ibinigay sa atin, gift. Yan po yun, free gift. Ngayon, nasa sa atin po yan kung maniniwala po tayo o hindi. Upang ang sinumang sumasampalataya, take note po, ang sinuman, free choice po yan, no? Kasi ang sinuman, hindi sa atin po yan kung manampalataya tayo or maniniwala tayo. Kasi hindi sinabing yung may choice, diba? Sinuman, kung sinuman ang sumampalataya sa kanya, ang hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No, upang ang sinuman. So kung hindi ka sumampalataya sa kanya, mapapahamak po ang tao. Dahil hindi po siya pwedeng dumaritso sa Ama. Verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas. Upang iligtas po tayo, hindi po para husgahan. Parusahan pala. O hatulan, upang hindi hatulan, di ba? Hatulan, husgahan. Iba ang ibig sabihin nun. Hatulan ng parusa. Hindi pumupunta si Jesus Christ dito para hatulan tayo ng parusa dahil nagkasala tayo, kundi